Hello. Hello po. Good morning po, Hi. Papa Jackson. Good morning. Alam mo ikaw ang unang lalaking caller ko in so many days. Salamat po. Buti Oo. po napili. Ano yung maingay? Opo. Ano yung maingay? Nandito po kasi ako sa kalsada ngayon, Papa J. Bali, isa po akong TNGS driver. Mayroon bang itatahimik yan? Kasi hindi natin ma-appreciate itong usapan kung may... Ayan po, sinarado ko na yung bintana. Oo, isara mo lang ha, para tahimik tayo. Okay lang? Opo. Sorry. Yan. Nagmamaneho ka, hindi ka naman moving ngayon, Hindi no? po, nakatabi po ako. Okay. Opo, bali nagpapahinga na rin mamaya, may uwi na rin ako. Ano minamaneho mong unit? Ano po, Mirage. Mirage. Pareho ng Yes kotse po. ng anak ko. Tipid sa gas niyan. Sobra po, sobra. Isa nag-aalala ako sa kotse ng anak ko kasi baka panis na yung gas, ayaw maubos. Di ba? Oo. Ganun yung magandang problema, Papa Jackson, eh, no? Oo, di ba? Anyways, oo. Mm, Si, anong pangalan? Mar po. Mar. Apo. Hmm. Ilan taon na si Mar? 31 po. Bali, magta-32 na po sa June. Siyempre, alam mag-37 ka kagad. Taga saan ka? Tiga Antipolo po. Asan kang area ngayon? Nasa San Juan po. Ayun. Dinalo mo na lang ako sa office station kanina. Nasa, ano po ako ng banda eh. Pasay ako kanina eh. Talaga. Nakikinig ka sa akin kanina? Opo. Kailan ka pa nakikinig sa akin? Ops, wag mo na sabihin. Mar 31 from Antipolo. May asawa ka na? Meron po Hmm. isang anak, babae. Okay. Ilan taon na yung anak mo? Kaka-8 lang po nitong December lang. Hmm. Mm, Grade 2, grade 3? Grade 2 na po. Okay. Ang trabaho ni Mrs.? Sa bahay po, nag-aasikaso ng bata. May problema kayo? Wala naman, sa pagsasama po, wala naman kaming problema. Okay naman po kami. Gagawin kita para may pag-usapan. Charot lang. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Yun lang po. Hindi ko rin po kasi malaman din kung bakit ganun ang takbo ng isip ng kapatid ko. Tungkol sa kapatid ito. Yes po. Bakit? Sa kapatid po. Akala ko sa asawa mo. Gumagawa pa akong issue. Ang game. Last year po kasi, hindi, 2024, na ano yung mama ko na ospital. So, Okay. bali, na-diagnose po siya ng CKD, chronic kidney disease. Last year. Apo. Okay. Ngayon po, dalawa lang kasi kami magkapatid eh. Ako yung bunso. Ngayon, so kailangan ng suporta ng nanay at tatay ko. Hindi naman po kami mayaman. Ikaw yung O bunso. ano. Yes po, ako po yung bunso. Ikaw ay 31. Ilang taon yung panganay? Hindi ako sigurado. 35. Okay. Opo. Hindi kayo close? Parang hindi mo sure yung edad? Kung tutuusin po, simula na naman, di talaga kami nagkikibuan talaga eh. Hindi kayo magkasama lumaki? Magkasama naman po kami lumaki, kaso nga lang, hindi kami katulad ng mga ibang magkapatid na sobrang close. Parang pag nasa bahay kami, wala lang, magkita kami, tatango lang. Okay. Pero yung heart to heart talk, wala. Babae, lalaki ba yung Babae po. ate mo? Mm-hmm. Okay. Tatay mo nasan? Kasama po ni mama, nakatara po sila sa Kainta. Okay. Kainta po talaga ako. Yung magulang mo, dalawa na lang sila sa bahay? Opo, dalawa na lang sila sa bahay. Okay. Tapos, yun nga po, ano siya ng February, nakalabas po si mama ng May.
Kasi po, sa private namin siya tinakbo. Okay. So, kasi dinala po namin siya sa public hospital. Wala pong nangyayari, pinapauwi lang daw, kaya daw ng gamutan sa bahay. Tapos, pagka-uwi sa bahay, kinabukasan, sinusumbong na naman siya na hindi siya makahinga. Yung pala, may na siya sa kidney, kaya siya nagmamanas. Ano po? Okay. Bali kasi po, halos kami dalawa lang ng tatay ko yung talaga nag-asikaso. Hindi ko naman po sinasabi na parehas naman kami pamilyado ng magkapatid. Ngayon, ilang beses lang siya pumunta. Naiintindihan naman namin na kapos din o ano pang dahilan ng masasabi nila sa amin. Tanggap naman namin yon. Kaso nga lang po, ultimo sa pag-chat, kakamustahin yung nanay ko, wala. Sobrang nakakadismaya lang talaga kasi kung kailangan siya ng magulang ko, dun pa siya hindi maramdaman. Anong aspeto ng kanyang presensya ang kailangan ng nanay mo? Kasi alam niyong kapos, yung pagiging anak lang, Siguro po, para kay mama, ganun. yung alaga. Pero sa akin, Pamilyado na ba siya? Pamilyado na po. Okay. Naiintindihan naman po namin kung di siya makakapunta kasi wala kang pamasahe, ganyan daw. Pero, naiintindihan niyo pala. Pero Papa Jackson, ganito kasi, bali yung bahay ng nanay ko, at least malapit lang sa trabaho ng kasawa niya. Okay. Sobrang lapit lang. Sa sobrang lapit na yun, araw-araw ka pumapasok na hindi ka makadaan. Kamusta ka dyan? Kamusta Yung ka dyan? wait lang, malapit yung bahay ng nanay mo? Sa trabaho ng asawa ng kapatid ko. Di yung asawa lang, dadalaw, parang ganun ba? Opo. Okay nga sana yun, Papa Jackson, kung kahit nga yung asawa na mapadaan lang kahit maalala lang yung nanay ko Kaso wala. Okay. Wala talaga. Hanggang sa napikon ako kasi parang lagi na lang ganyan. Pag may, hindi ko naman sinasabi na may kailangan lang na mag-chat o ano. Ano mga example lang pangailangan? Katulad nung nawala ng trabaho yung asawa niya, nandun siya kay mama. Nakatira doon? Tumira doon. Wala pa po akong asawa na noong mga panahon na yun. Kailan yun? 2011? 2011, 2012, opo. Tagal naman. Bali, nag-aaral din po noon. Tapos, ayun, nasa amin siya. Kailan lang naman sila umalis doon bago mag-pandemic. So, ayun na nga po. Tanong ko lang, Papa Jackson, ba't ganon? Bakit may mga tao nakakatiis sa magulang nila? Yun ang tanong mo sa akin? Opo, yun po ang tanong ko, Papa Jackson. Kasi hindi ko rin talaga kasi katulad niyan, ako Papa Jackson, bilang TNBS driver, yung kinikita ko naman po is medyo nakakaangat sa mga minimum wage earner. Depende na lang po talaga sa sipag. So, syempre, nanay ko yun, pag nanghingi sa akin, sige ma, eto ma, parang every other day. Sa akin wala namang problema yun. Sa asawa ko wala namang problema yun. Okay. Konting kibot ng nanay ko. Minsan nga hindi pa siya nagsasalita. Tinatanong ko na, may pangkain ka dyan ma, may panggamot ka dyan. Pero yung kapatid ko, hindi ko alam bakit halos mag-iisang taon na hindi siya nagchat-chat sa nanay ko. Wala ba silang tampuhan ang nanay mo? Ang pagkakaalam ko po kasi noon, hindi mo natanong. nung nasa ospital, Hindi mo natanong nanay mo? ang pagkakaalam ko ng pagkakasimula nun kasi, Papa Jackson, nung nasa ospital,
Mm. Ah, mahal na araw ba tawag doon? Mm. Yan. Hinihintay ni Papa tsaka ni Mama si ate na pumunta ng ospital, bumisita ba? Mm. Kaso wala. Tapos malaman-laman nila, nagpunta sa Tagaytay, nag-ride sila mag-asawa. So okay lang sa akin yun kasi ano lang naman tawag dito. Ayun ang gusto nila kumbaga parang magre-relax sila mag-asawa. Pero napakalapit ng ospital doon malapit sa kanila. Hindi talaga sila dumaan. Napag-uusapan nyo ng mother mo to? Po? Napag-uusapan nyo ng mother mo to? Hello po, ano po yan? Kayo ng mother mo, napag-uusapan niyo ba to? Opo, napag-usapan naman po namin. Ayun nga po. Ano sabi ng mother mo? Ang sabi niya lang sa akin, kung gusto niyo akong kalimutan, okay na. Mm. Ramdam ko rin kasi yung pagkakasabi niya hanggang sa umiyak na siya Tapos yung GC So namin. may tampuhan nga sila. Doon nagsimula yung tampo na yun, Papa Jackson, ni Mama. Kasi nga hindi siya pinupuntahan. Etong kapatid ko po, ang may tampo sa papa ko. Okay. Ako po. Siguro, ayaw niya makarinig ng salita sa tatay ko, kaya ayaw niya pumunta. Ano naman ang tampuhan nila ng tatay mo? Yung sa mga pagbisita nga po, o kaya yung pag-chat lang. Kasi pag may problema po kasi Papa Jackson, katulad nung bago pa lang ma-hospital si Mama, may mga nararamdaman na si Mama. So, nag-chat sa GC na, Nak, ito yung si Mama niyo, ito yung kalagayan, ganyan. Okay, sige pa. Pa-check up na lang natin. Nasisin ng kapatid mo, ng ate mo? Nasisin, pero hindi nagre-reply. Ganun. Kung magsisin man yung mga anak niya, lagi na lang dinadahilan, walang load. Wala nga, sira yung cellphone ni Mami. Cellphone ni Mami, sira. Mararamdaman mo naman, Papa Jack, pag nagdadahilan ng tao Ikaw makakapagsabi niya kasi ikaw yung kapatid. Sa bagay po. Yung ate mo ba na-try mong tanungin kung bakit? May mga chat ako sa kanya na hindi niya na ako sinagot Ano yung, paano mo sinabi? Sabi ko, ano bang balak mo sa buhay mo? Kailan ka ba pupunta pag wala na si Mama? Kailan magpapakita? Pagpantay na yung paa ni Mama? Kung kailan kailangan na kailangan kayo, tsaka kayo di nagpapakita. Tapos man, hindi na siya hindi na talaga nag-scene. Parang naka-archive na ata yung message ko sa kanya. Ayun na nakakatampo rin sa kanya Hindi ko lang talaga dahil parehas naman kaming kapos din, pero Well, obviously, hindi naman yung financial support ang habol mo. Yung maramdaman mo lang na at some point, yung presence niya ay nararamdaman ng nanay mo. Tama ba ako? Yun po talaga. Okay. Kasi kung sa financial lang, siguro masusuportahan ko yung nanay ko. Hindi naman kasi malaki. Yung Kung financial, anong kakayanin. yung financial, kung talagang wala talaga, hindi mo mapipilit yung ate mo Opo, tama naman po yun, Papa Jackson. Kung wala talaga sa niya kukunin. Pero yung idea na wala naman sigurong malaking bawas sa budget nila, yung dumalaw siya, di ba? Opo, may motor din sila And the fact Kung saan nga nakakapunta And the fact na sinabi mo sa kanya na concern mo yun, dalawa lang yung magkapatid Anyways. Ba't mo ako tinawagan, Mar? Yun nga po, Papa Jackson, medyo ang laki talaga ng minsan kasi habang nagdadrive din ako, bigla na lang sumasagi sa utak ko, bakit ba ginagawa ni ate yun? Taon na. Hindi rin namin sigurado kung
Di ko rin masabi kung hanggang kailan baka kakayanin ng katawan ng nanay ko yung nagdadialysis na kasi siya, Papa Jackson. Hindi mo rin masasabi rin talaga kung ano eh. Minsan kasi may mga pagkakataon na nawawalan siya ng malay habang dinadialysis. Kailan ba siya pupunta? Puro na lang ba kami samaan ng loob mga panahon na to? Wala eh, parang kami pa yung magpiplis sa kanya eh, na pumunta ka na. Sige na, nag-aano na yung nanay mo. Kung siya pa yung may nararamdaman, siya pa aamo sa'yo. Wala, masakit lang talaga, Papa Jackson, yung ginagawa niya sa nanay ko. Sa nanay namin. Nakakasama talaga ng loob. Kasi kung sa akin lang, sobra-sobra yung financial ko. Hindi talaga mag-aano yung nanay ko sa akin. Dadalawang salita. Alam niya yun. Ang nakakatampo lang kay ate kasi, alam niyang problemado na yung tatay namin kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. 350,000 yung Papa Jackson. Ngayon, isip yung tatay niya kung saan kukuha. Aminado naman kaming magkapatid, wala naman kaming maitutulong sa ganung kalaki. Ngayon, nabulyaman lang siya ng tatay ko, kakaisip. Hindi niya na lang intindihin, siya pa iintindihin. Ayun yung pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, kilala mo naman si Papa, ate. Ako nga eh, kahit lagi ako nandyan sa ospital, pagkagaling ko ng biyahe, hindi na ako dumidiretso sa bahay. Hindi pa ako pinapansin yan eh. Pag may top up yan, iniintindi ko na lang. Hanggang sa, yun, di na talaga siya pumunta. Hanggang sa nakalabas yung nanay ko. Ilang buwan na nasa bahay nanay ko, di pumunta. Hanggang sa napuno na ako, nakapagsalita na ako sa kanya ng ganun. Hanggang kailan ka ba pupunta? Pagpatay na yung nanay natin. Pagpantay na yung paano eh, mama. Hindi nag-reply. Hindi talaga sinin yung message ko. Bigat sa loob, Papa Jackson, yung ganun. Ganun niya itrato yung nanay namin habang may karamdaman na ganun. Isipin niya na lang din, ang hirap ng pinagdadaan na nanay ko araw-araw. Hindi niya man lang makamusta. I don't know what to say. Alam mo kung bakit? Bakit po, Papa Jack? Because this is beyond your control. Walang mali sa gusto mo eh. There's nothing wrong with what you want to happen. Kaya lang, hindi mo kontrolado eh. Kahit magkapatid kayo, hindi mo hawak yung takbo ng utak niya. I'm sure yung ate mo, she has her reasons why she's doing what she's doing. Sure ako dyan. Now, the next question is, sapat ba yung dahilan niya para unahin niya yung nararamdaman niya knowing na yung mother mo ay may matinding karamdaman? Well, the answer is no. Tama ka dun eh. Isasantabi mo muna kung ano man yung tampo mo, tsaka na yan, eh yung nanay mo nga,
May karamdaman nga eh. Tama ka eh. At nararamdaman ko that your pain is also coming from the fact that nakikita mo yung nanay mong nasasaktan at wala kang magawa. Kasi hindi mo na mapilit yung ate mo. Am I making sense, Mar? Yes po. Yes po. Kaya lang, balik-balik na rin natin ang mundo, Mar. This is beyond your control eh. Ano eh, No. wala kang kapangyarihang pilitin yung ate mo sa isang bagay na hindi niya gustong gawin. Kahit sabihin natin na mali siya. Wala siyang kwentang ate kung doon man tayo papunta. Diba? Wala siyang kwentang anak kung yun man ang gusto mo iparating. Hindi mo na siguro masabi. Ang manhid niya bilang anak, ikaw bilang kapatid, there's nothing you can do. This is beyond your control eh. Hindi may dahilan yung ate mo bakit. Kung tama o mali ibang usapan yon. Pero hindi sapat na uunahin niya yon. Yung nararamdaman niya, knowing na time is of the essence. Ang kaya mong gawin dito, ang kaya mong pagtuunan ng pansin dito, Mar, yung mga bagay na kontrolado mo. I'll be there for your mom. Hindi ko alam kung masarap pakinggan ito, pero punan mo yung pagkukulang ng isang kapatid mo. Baka pa pwedeng dalawahin mo muna yung sarili mo when it comes to being there for your mom. Alam mo, Mar, in the grand scheme of things, in the natural order of things, na yung mga anak ang maglilibing sa magulang natin. Sorry ha, okay lang ba pag-usapan to? Opo. It will come to a point, in the natural order of things, it will come to a point that we will be the ones burying our parents. Yan ang order ng buhay eh. Opo. And the sooner that we realize this, the better we become as children, as a son, or as sons or daughters to our parents. Because if we do not treat our parents good or to the best of our ability, at wala na sila, tama kayo, ang ganda ng realization mo eh. Kahit mag-sorry ka pa, pagpantay na yung paa, pagpatay na, wala nang point yun eh. Wala nang value yun eh. It holds no water anymore. Kaya lang, hindi mo kontrolado to eh. Nga po. Bali ko, Papa Jackson, nung nakaraan po kasi, halos hindi ko na rin naman siya inintindi. Kung ano yung pananaw niya sa buhay, kanya na yun. Sige, natitiis mo magulang mo habang may karamdaman, sige, ikaw yun eh. Ano tayo magagawa eh. Kaso ito lang makapagsabi sa akin ng nanay ko, itong bagong taon lang bumisita kami. Kasama ko yung anak ko tsaka yung asawa ko. Sabi ni Mama, ihiramin sana namin ni Papa mo yung sasakyan mo. Gawa ng bibisitahin nga namin yung mga pinsan ng anak ko, mga pamangkin ko. Sabi ko, sige, walang problema, Ma. Walang problema. Kaso nga, sabi ng biglang bumalik ng tatay ko na nagsasabi pa nga lang sa mga pamangkin mo yung mama mo, ang banat kaagad ng ate mo. Ay, wala ako sa bahay, mag-i-encode ako. Tama ba yun, Papa Jackson? Doon ako nasaktan lalo eh. So umiwas pa rin. Na ako eh. Umiwas pa rin yung ate mo. Umiwas pa rin. Sabi ko, ano bang mayroon dyan sa anak mo, Ma? Ano bang klaseng pag-uugali Okay, yan? stop. Huwag mo na lang ulitin yung part na yan. So pag the next time it will happen, wag mo na lang gatungan. Siguro yun na lang yung sakripisyo mo. Alam ko masarap magalit pag sa puntong yun because
You wanted to do something for your mom. But, wag mo na lang sabihin. Isakripisyo mo na lang yung part na yan. Nasaktan din kasi ako sa reaction ni Mama, Papa Jackson. I Kasi know. naiyak siya talaga eh. I know, pero wag mo na lang iparamdam sa kanya. Kasi ganito yan. Mar, Opo. okay, may gagawin tayong exercise ngayon na. For now, nanggagaling ka sa pagiging anak. Tama? Opo. Okay. Bilang bunso. Let's look at things from where your mom is coming from. May tampo siya pero gusto niyang dalawin yung anak niya. Tama? Yung apo talaga po yung gusto niyang dalawin, Papa Jackson. Sabi lang niya yun. Kasama na yung ate mo doon. Anak niya pa rin yun. But let's look at things from the perspective of your mom. Kahit na mangyari, hindi masarap sa pakiramdam ng nanay mo na kung sakaling mawawala siya, yung dalawang anak niya hindi magkasundo. Nakakasunod ka. Opo. Ibalato mo na sa nanay mo yung pakiramdam na kaya mong pagpasensyahan yung ate mo. Huwag mo nang dagdagan pa yung iisipin niya na yung dalawang anak ko hindi magkasundo. Ibigay mo na sa kanya yan. Kimkimin mo na lang. Just be the bigger person. Okay po. Naintindihan ko naman po, Papa Jackson. Nagigets ko, masarap magalit na pikon ka di ba? Kasi hindi ka na nga babiyahe para madalaw ng nanay mo yung sige na, apo na kung apo. Pero kung may ganun kang comment, keep it to yourself na lang. Opo. Wag mo nang Medyo nasaktan lang po ako nung I know. umiyak siya eh. I know. Pero wag mo na lang hayaang maramdaman pa niya na hindi kayo okay. Promise? Opo. Okay Promise na. po. I want you to listen carefully. Hindi ko alam kung buong buhay mo mabuti kang anak. Mar. Hindi ko alam kung buong buhay mo naging mabuti kang anak o naging mabuti kang anak na may sakit na nanay mo. I don't know that. May mga anak kasi na nagiging mabuting anak lang sila sa magulang nila kapag alam nilang mawawala na yung magulang nila. I don't know your story. Opo. But it's not too late. It's not too late for you to the best son you could ever be to your mom and to your father. Isa-isahin mo yung mga bagay na worries ng nanay mo. Pag ikaw yung nanay mo, anong worries niya? Pag nawala siya, yung dalawang anak niya, paano? Magkaaway. Pag nawala siya, sino mag-aalaga sa asawa niya, yung tatay mo? These are the things that your mom will not tell you but she thinks of it. If you really want to be there for your mom, make her feel that you have her covered. Na wala siyang ipag-aalala. Because you're going to look after your father. Am I making sense? Opo, Papa Jackson, na ko naman po yung mga sinasabi mo. Siyempre, iniisip na nanay mo yan. Pag namatay ako, paano yung asawa ko? Nabanggit niya naman po sa akin yun. Because, yung tungkol sa kay Papa. ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, wala kang problema. Nasa kan si Papa eh. Good. Hayaan mo na wala siyang ganang iniintindi. Hindi naman ako nakikipagturuan. Ma, alam mo yan. Hindi ako nakikipagturuan sa kung sino, kanino yan. Napag-uusapan naman namin yan. Nakakarang taon. Nakin pasasalamat lang din talaga namin, Papa Jackson. Kumbaga, sugal na rin yung ginawa namin din kasi. Siyempre, hindi naman po kami,
nakakaangat. Nakailang punta kami ng public hospital. Sablay. Sabi ko sa tatay ko, dapat tatlo kami nag-uusap eh. Wala, dalawa lang talaga kami nag-uusap. Sabi ko, papa, i-private na lang natin si mama. Kasi parang mas maganda pang humingi ng tulong para sa gamutan kaysa humingi ng tulong para sa lamay. Kasi parang parang makukonsensya ako eh. Lahat pala, tinakbo na lang natin sa private, sana buhay pa si mama. Naintindihan naman ako ni Papa doon. Sabi ko, sige pa, tulong na lang tayo sa financial kung magkano magagastos. Ay, paano naman, nairaos naman namin ni Papa yung ganong kalaking bill. Yun nga po, bali, ang labas, nag-dialysis na si mama kasi wala eh. May ano na rin po yung kidney niya eh. Gawa ng diabetes po eh. Well, Mar, Pa, I don't think you need any more advice from me other than what I already told you. po. You're a good son. The fact that you're doing everything you can to be there for your mom and your dad, you know this better than anybody else. Ayoko magaling-galingan sa'yo at sabihin ko dapat gawin mo. You're doing exceptionally good. Wala akong pwedeng ipayo sa'yo. Mas magaling ka kumpara sa akin sa ginagawa mo. Can you do me something? Yes po, ano po yung Papa Jack? Can you say hi to your mom for me? Sige po, Papa Jackson. Bali, paparinig ko ba sa kanya itong natin? Wag na. Makikalungkot lang. Kasi katulad yan, pag bumabiyahe po talaga ako, Papa Jackson. Lagi ako nakikinig ng mga replay ng Friday night. Thank you. Oo po. Bali, yun lang talaga, Papa Jackson. Hindi ko rin talaga maintindihan kasi kung paano umikot yung pet ko. Panag-chat nanay ko, makita ko pa lang yung pop-up ng messenger eh. Chat si mama. Kamusta? Or anak, meron ko bang dyan? Sige ma, padala agad. Pero, ewan ko. Bakit? Hindi ganun kapatid ko. Well, parehas naman lang kami ng dumadali na dugo. Ewan ko lang sa kanya. Ewan ko lang. As painful as it sounds, hindi mo kontrolado yan. Boy. That's that. Say hi to your mom and to your dad. Apo. Pakisabi sa kanya, get well, ha? Apo, Papa Jackson. Salamat po Medyo lang talaga. Hindi rin mapagilan. Medyo lagi ko rin kasi iniisip. Araw-araw. Lagi bumapasok sa isip ko yan. You're a good son. I'm proud of you. Opo, Papa Jackson. Salamat. Ano mensahe mo sa nanay mo? Marinig niya to. Kung sakali lang. Alam naman ni mama yun. Mahal ko siya. Di naman ako naging mabuting anak talaga eh. Naging sakit sa ulo talaga ako nung bata ako. Naging pasaway ako. Pag-gangster, pa-fraternity. Hindi ako inusgahan talaga ng nanay ko. Talaga. Hindi ko rin talaga akalain papadyak mahabot sa pit na gano'n. Mangyayari yung mga masakit talaga. Tapos natitisyo ng kapatid niyo. Sorry po. It's okay. It's okay.
maging okay lang talaga sila na nanay ko. Kahit kami magkapatid sana, hindi na lang maging okay. Okay na ako. Well, sana maging Para okay. mawala lang isipin na nanay ko sa kanya. Sana maging okay ang lahat. Wala na lang matira, no? Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Alam niya yun. I believe Kung you. anong kakayanin ko, sige. Ibigay ko. I believe you. Kung anong kaya ko. Kung anong kaya kong suporta. Yun lang po, Papa Jack. Well, good luck. And Apo, get well to your mom. Get better. apo. Thank you po. Oh, ikumusta mo ako sa kanya? Po. Salamat po. Ingat po kay Papa Jackson na. Salamat po sa time at napili po ako. O mag-in ka sa pagdadrive, ha? Apo. Pauwi na rin po ako. Bago tayo magtapos dito, may sabihin ako sa'yo. Apo. I don't want you to take this the wrong way, but I believe this. Alam mo yung mga mababait sa magulang. Swerte sa buhay. Apo, tatandaan ko po yun. Sobrang totoo yan. Hindi ko gustong mamuhunan ka para swerte. I want it to be genuine. And I think you're genuine sa part na yan. Pero pag mabait ka sa magulang, swerte ka sa buhay. Di ka na uubusan. I cannot explain that. Hindi ko kayang paliwanag yan. Maybe there's something divine or supernatural about it. Something really intangible. But if you genuinely, profoundly, and truly love your parents, you will have abundance in life. Apo, Papa Jackson. I hope Naniniwala din po ako dun. I hope you enjoy that. Thank you very much, pare ko. Thank you po. Thank you po, Papa Jackson.